Magandang hapon, Asher. Pagdating ba sa Bicameral Conference Committee, incumbent ba sa mga senador na dagdagan ng pondo ang Office of the Vice President kahit hindi sila humiling nito? June, kailangan or maaari pa rin tumanggap ang Bicameral Conference Committee ng formal na kahilingan mula yan sa Office of the Vice President. Ito ay kung sakaling naisin pa rin nilang dagdagan yung kanilang natapisang 2025 budget na naipasa na nga sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagkaroon ng pagkakataon naman dito sa pagdinig nung committee hearing, bigyan ng justification kung gusto nilang itaas yung budget. Wala namang formal request from the OVP na taasan ng budget. At alam naman natin dito sa mga committee hearings, pagtataasan ng budget, kailangan meron manggagaling din sa kanila na breakdown na at justification, bakit tataasan? Hindi pa ito end of the line for the OVP budget. Malay natin, pagdating sa BICAM, meron na silang formal request. Nanatili sa 733 million pesos ang proposed budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo sa 2025 General Appropriations Bill o GAB na ipinasa sa Senado. Sa kabila ito ng mga kahilingan ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation na dagdagan ang pondo nito matapos mabawasan sa Kamara ng nasa 1.3 billion pesos. Nauna nang sinabi ng ikalawang Pangulo na ito ay para sa pag-aabot ng tulong sa mga lumalapit sa kanilang tanggapan. Paliwanag naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, may magagamit pa rin naman anyang pondo ang OVP para sa social services mula sa panukalang ipinasa ng Kongreso. Sinigurado natin na yung mga socio-economic programs ng OVP ay nandun pa rin. In short, sa aming nakikita, capacitated pa rin ang OVP kasi dun sa kabuuan nilang budget, 600 million doon, pwede nilang gamitin for social programs. In fact, nag-submit sila sa amin nung mga social programs nila, sila mismo ang naglagay kung saan nila gustong pondohan dun sa 600 million. Samantala, sinabi rin ni Senator Poe na napunan ang kinakailangang pondo para sa ilang proyekto. Ito ay matapos tanggalin ng Senado sa 2025 GAB ang panukalang 39 billion pesos na pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Layo ng AKAP na mabigyan ng tulong pinansyal ang mga mamamayan na hindi mahirap ngunit kinakapos ng kita. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, masyadong malaki ang pondo na ito para sa AKAP, gayong may mga programa na mas nangangailangan ng karampatang prioridad. May nakapaloob na rin namang katulad na programa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa naturang layunin. Partikular na rito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Sabi namin kasi AICS and AKAP dapat mag-isa na lang, kasi isa lang naman ang purpose eh. So, depende pa rin naman sa BICAM yan, I think tsaka yung AKAP kasi was entirely sa House yan But sabi natin, dapat isa lang, dapat may say din naman ang Senate. Bukas November 27 ay nakatakdang isagawa ang unang Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2025 National Budget. Maghaharap dito ang ilang representante ng lower at upper chamber kung saan 17 senador ang kakatawan mula sa mataas na kapulungan. Ayon kay Senador Poe, pangunahing inaasahang pag-uusapan dito ang panukalang budget para sa OVP at AKAP. June, ayon pa kay Senador Poe ay inaasahang matatapos ang BICAM sa December 9 at habang target naman na mapirmahan at maisabatas ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 19. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Kung sakali bang magbago ang isip ng Office of the Vice President at magpapadagdag ng pondo at gumawa nga ng breakdown gaya ng sinasabi ni Senator Grace Poe, may mga senador na ba? Ilan ba sila na handang duminig o sumuporta doon? May bilang na ba, sir?
June, wala pang naibibigay na ganyang bilang kung ilan yung mga papabor dito sa bicameral conference. Ngunit nauna na rin sinabi, nanggaling yan kay Senador Joel Villanueva, na 8 sa kanila na mga senador ang pabor o sumusuporta o may bukas dito sa pagsuporta nga sa pagdadagdag ng budget sa Office of the Vice President mula doon sa 733 million pesos na naaprubahan mula sa House of Representatives. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., nag-uulat ng live mula sa Senado.